So, ang title po ng ating pong sermon this morning is sino nakakaalam niyan? How deep is your love? Kanta ng Bee Gees. Yan, may narinig akong Bee Gees. Diba? Mga falsetto. How deep is your love? At dito po sa topic po nito, gaano kalalim ang ating pag-ibig? Tayo po ay magpapaturo kay Apostle Paul doon po sa kanyang love chapter. Alam mo yung love chapter? 1 Corinthians chapter 13, the love chapter. If you will remember, dyan po sa chapter po na yan, ay sinulat po ni Paul sa mga taga-Korinto. Habang sinulat niya po yun, ang laman po ng kanyang sulat ay parang sinulat niya sa mga batang naglalaro, diba? Sa dagat dahil mababaw. Bakit mababaw? Bakit mababaw yung kanyang, bakit ganun, ibig sabihin, bakit ganun ang treatment ni Paul or understanding niya na sabihin niya ng kausap niya ay mga mababaw? Diba? You know what? Mayayabang kasi sila. Mayayabang sila sa kanilang mga spiritual gifts. Have you heard that? Mayayabang sila sa kanilang spiritual gifts. Di ba sabi ron, magagaling lang silang magsalita, marami silang alam, active sila sa church, pero sa loob ng pamilya, maging sa loob ng simbahan, sila po doon sa Korinto ay nag-aaway-away, nagkakampi-kampihan, at nagbibilangan ng kanilang mga atraso. Ito, nakaraan ito, ginawa nito. Ganito ginawa niya. Ganun po sila. That's why si Paul, nirebuke niya. Doon pa lang sa chapter 12, 13, hanggang 14, yung buong context po nun eh. 12, 13, 14. Pero dito sa chapter 13, nilinaw niya yung ibig sabihin na sinasabi nilang love. Kasi sabi nila, mahal nila ang kapwa nila. Mahal nila si God. Pero parang ang layo ng love nila sa talagang ginagawa nila in reality or yung actual na kanilang pamumuhay. May kausap ako. Why? Because ang kanilang love ay mababaw. Ang babaw. Ang church sa Corinto ay maraming gifts. Ang church sa Corinth ay gifted pero mababaw. Tignan mo nga yung katabi mo. Gifted ba siya? Sana hindi lang tayo gifted or talented. Sana kahit kung tayo man ay gifted or talented, kasabay sana yon tayo ay malalim. Bakit po sila mababaw? Dahil ang love nila ay nakadepende lang sa kanilang nararamdaman. Ang love nila is emotion deep, di ba? Hindi oceans deep, emotion lang. Hanggang balat lang, di ba? Ang babaw ng kanila pong pagkakatubo or pagkakalaki. Nakadepende sila sa kanilang pansariling pakinabang sa iba. Nakadepende, pag wala akong pakinabang, ay eto lang ang gagawin nilang effort. Tama? Ganito lang. Nagbabase sila base sa kanilang natatanggap. Base sa kanilang feel or nararamdaman sa isa't isa. You know what? Hindi po sinulat ni Apostle Paul ang 1 Corinthians para lang po basahin natin kapag meron tayong ikinakasal. Madalas po yan, maraming pastor. Kinukot ang 1 Corinthians. Love is patient, love is blind. Ang dami yun. Lahat ay mananatili. Faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Ang daming verses doon sa 1 Corinthians 13 na kinukot ng mga pastor, pero hindi po yun ang purpose po noon. Para ikot lang. Or para gamitin sa mga ating mga love letters or mga message na pinapadala sa ating mga nililigawan. Hindi po yun ang purpose nun. Sinulat po ang Corinthians, sinulat po ito ni Paul bilang panukat. Sabihin nyo nga panukat. Measurement or standard. Sabi ni Paul, nako mga Corinthians, mga kapatid sa Corinto, ang gulo nyo. That's why, eto ang ibig sabihin ng pag-ibig. Amen? So, ginamit ni Pablo ang chapter nito para sa atin, para sa kanila, para tanungin. Diba? Like the question like this, kapag ba nasaktan ka, malalim ba ang pasensya mo? Kapag tayo ba ay nasaktan, diba? Tawag dito, na-open.
Tayo ba ay malalim or madali tayong na-open? Kasi na-inopen tayo eh. Isa po yun na dapat nating sukatin. Hindi po natin susukatin yung sa likod mo, susukatin po natin tayo mismo. May kausap ako. So, handa ba tayo magpasukat? Amen? Kapag ba pinagpala, hindi ikaw. Kapag ba pinagpala ang iba, malalim ba ang saya mo para sa kanila? Or mababaw dahil nainggit tayo. Naging ampalaya tayo. May kausap? Kapag pinagpalain ba, malalim ba or mababaw? Kapag ba nagkamali ang kapatid o ang kapwa mo o ang asawa mo, malalim ba ang pagpapatawad mo? Or laging nasa ibabaw lang yung listahan ng kanilang mga maling nagawa? Ang dali-dali natin makita. Kasi nasa ibabaw lagi eh. May kausap ako. So ngayon po ay lalalim po tayo. Lalalim tayo at bubuksan natin ang salita ng Diyos. May kausap ako. Ready ba tayo ron? At titignan po natin, again, hindi po ang pagkakamali ng iba, kundi susukatin po natin yung sarili po nating puso. Tama? Hindi tayo perfect. Minsan mabilis lang tayong mag-judge, mabilis tayong magturo, mabilis tayong makakita. Ngayon po, susukatin po natin ang pag-ibig natin base po sa sulat ni Pablo sa Korinto. Again, how deep is your love? Yan. Gaano kalalim ang ating pong pag-ibig? Sa kapatid, sa pamilya, sa simbahan. 1 Corinthians chapter 13, verse 1. Sabi po dyan, if I speak in tongues of men and angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbals. Kaya niyan. Diba? Kung tayo raw ay nakakapagsalita ng wika ng mga tao o kahit wika ng mga angels, diba? Kahit nag-speaking of tongues ka pa dyan. Kung ang, diba? Gifted tayo sa speaking of tongues, marami kang gifts, magagaling tayo magsalita, pero kapag binawasan mo ng pag-ibig or inalis mo ang love, para lang daw tayong cymbals. Diba? Maganda ba ang cymbals? Diba? Maganda ba kung siya lang mag-isa ang tunog? Di ba masakit? Maingay lang siya. So that's the point. Di ba? Para lang daw tayong cymbals na ingay lang talaga. Parang plangganang nahulog. Crush talaga. So point number 1, base po dyan sa binasa po nating verse, love is greater than spiritual gifts. Or love is greater than our eloquence, or ating magaling magsalita. Kahit nag-speaking tongues ka pa, kahit gaano ka kagaling magsalita, kahit gaano tayo kagaling mag-oratory speech or mag-preach, kung walang love, sabi ng Bible, sabi ni Paul, ito raw ay ingay lang. Sabi nyo nga, ingay lang. Kahit magaling tayong magpaliwanag, magsalita, kung wala yung pag-ibig, ito raw ay parang clanging cymbals. You know what? Yung cymbals po, may mga ganyan. Actually, before this, meron tayong tinatawag, eto yung ano na to improvised gong na to Ang original gong, yung makakapal. Tama, yung ginagamit ng mga sultan na pag ginampas mo, dong, diba? Talagang gong talaga. Di ba? Gong, maingay talaga na ang sakit sa tenga. Pero ginagamit, madalas po yung gong po noong araw in the old Asian times, ginagamit po siya ng mga pagan rituals. Pero paggamit nila, sabi ng mga scholars, yun po ay ingay lang at walang kabuluhan. Di ba? Noise. Di ba ang ingay ay noise? So, ibig sabihin, yung eloquence o yung gifts, kapag minus po natin yung love, is equals noise. Sabihin niyo nga noise. Diba? Meron tayong tinatawag na noise pollution. Ang sakit lang sa tenga nun. Marami tayong sinasabi, pero kung wala pong pag-ibig, lahat ng ating husay sa pagsasalita, kapag inalisan po natin ng pag-ibig, ito ay ingay lang.
Amen? Tama po ba? Ayun ang sabi ng Bible. Kahit makapagsalita ka pa ng iba't ibang wika, kapag walang pag-ibig, para ka lang gong, noisy gong. Bakit? Kasi ang focus ng Diyos ay hindi sa galing sa pananalita, kundi sa puso ng nagsasalita. Nagets po ba? Gong lang daw ito. Bakit? Kasi ang tingin po ng Diyos, ang priority ni God, ay hindi po doon sa galing ng ating pananalita. Kundi ang focus ni God ay doon sa puso ng nagsasalita. Is that an amen? Sa puso po nakatingin ang Lord, hindi po sa ating mga galing. Sa loob po ng bahay, even sa loob ng church, you know what? Kahit tama po yung ating sinasabi, kung masama naman po ang tono at walang love, ang tawag po doon ay noise pollution. Diba? Noise pollution po yun sa tenga ng Diyos. Kasi yun ang sabi niya eh. Lahat ng ating gandang pananalita, diba? Sa bahay man o sa simbahan, kahit tama, diba? Tama naman yung doctrines nun eh. Tama naman yung theology nun eh. Pero the moment na binitawan mo yun, na merong tono na hindi tama, ito po ay noise pollution lang. Ang pagsasalita, tama yan, pero kapag yung dating ay, yung tono mo ay pangit, actually yun po ay noise. Amen po ba? Para po itong pagpo-post po natin sa social media. Walang mali. Tama naman yung mga wordings mo. Diba? Nagpo-post sa social media, pero doon sa comment section, nakikipagtalo tayo. Diba? At nang iinsulto na ng iba, may kausap. That's the danger. Diba? We pretend that we love a person, we pretend that we are in line with God, in line tayo sa God's kingdom, pero sa likod po noon, doon sa baba, nag-comment tayo na hindi magagandang salita. At ang tawag po doon ay holy noise. Ba? Maingay, banal, pero ingay lang. May kausap ba ako? Maraming beses sa buhay po natin, tama naman yung pinaglalaban natin. Tama naman talaga. Tama na pagsabihan ng anak na mag-aral silang mabuti. Tama naman na ituwid ng asawa natin na minsan ay nawawala sa hulog or minsan kakaiba kung gumastos. Tama naman na pagsabihan sila. Tama naman na paalalahanan natin ang ibang kapatid sa simbahan tungkol sa kanilang kasalanan. Amen po ba? Tama? Tama po yun kung itinatama natin sila. Pero, sabi po dito, kapag ang katotohanan ay binitawan ng may kasamang panunumbat, pangmamaliit o galit, nawawala ang kapangyarihan ng katotohanan. Amen po ba? Sayang yung word, sayang yung truth, pero hindi natanggap ng maayos kasi may halong panunumbat, pangmamaliit at pangiinsulto at galit. Tama po ba? Amen? Sabi nga, truth without love is brutality. Ang totoo pero hindi nilagyan ng pag-ibig, actually, brutal ka pa rin. Ayun po yung saying, truth without love is brutal. Parang operasyon po yan na walang anesthesia. Masakit at minsan dahil walang anesthesia, pwedeng ikamatay sa kirot. May kausap? Gusto natin magpagamot pero kung ang dentista mo o ang doktor mo, kaya mo yan, di ba? Masyadong rude. Wala man lang pakundangan na ingatan ng iyong nararamdaman. That is truth without love, and that is brutal. Another one. Isa pa po. Diba? Nakita mong hindi naguhugas ng plato yung anak mo o yung asawa mo, katamad-tamad. Meron po tayong tinatawag na right words at yung isa ay noise lang. Pakita mo nga, Iha. Ang right word, diba nakita mo yung anak mo, tatamad-tamad, ayaw maghugas, ilang beses mo na inutusan. Ang right word, anak, magtulungan tayo sa gawaing bahay. Tama po ba? That's the right word. Pero ang noise,
Kapag sinabi mo, wala ka talagang silbi. Di ba? Lagi kang ganyan. Ano ka, papili mo, border ka. Di ba? Parang border ka na kung umasta. Iba po yun. Sino nakaka-experience ng ganyan? Ba? Mga anak natin? It is choosing of words. Tama naman na pagsabihan sila, naturuan sila. Pero kapag ang bitaw sa kanila ay may panunumbat, pananakit, at nagdi-develop ng galit, hindi po yung maganda sa isang relasyon. May kausap ba ako? May kakampi pa ba ako dito? Ano ang difference po ng dalawang yan? Yung unang salita, nagtuturo. Tama? Actually, parehas naman nagtuturo eh. Pero yung pangalawa, naninira na ng pagkatao. Ang bobo-bobo mo. Eng-eng ka, tatanga-tanga ka. Diba? Sa kanino ka nagmana? Ano man, nadamay pa yung pinagmanahan. Diba? Nagigets po ba? Diba? Meron tamang pananalita. So yun po iingatan natin. Kahit tama ka, pero kung hindi mo tinama ang pananalita mo, may tama ka. Amen. Kahit tama na dapat silang tumulong, pero ang tono mo ay parang parang pinako mo na sila sa krus. Ang sakit, di ba? Ang sakit. Ang sakit talaga. May kausap ba ako? Diba? That's number 1. Number 2, natututo po ba? Huwag lang tayong ingay. Diba? Marami sa bahay natin, ang nanay ang ilaw ng tahanan. Kaya lang ang problema, siya yung nagiging ingay rin ng tahanan kasi siya ang speaker ng tahanan. So dapat baguhin po natin yun. Pwede bang lahat tayo manahimik? Diba? Minsan-minsan kailangan natin ng katahimikan. May kausap ba ako? Kaya raw minsan yung mga late umuuwi, kasi gusto niya ng peace of mind. Kasi minsan sa bahay, walakas lang, iba-iba ang tono. Number 2, talo na tayo, nagbababad pa ron, no? Number 2, 1 Corinthians chapter 13, verse 2. If I have prophetic powers and understand all the mysteries and all knowledge, and if I have faith, all faith, as to remove mountains, grabe, no? Kristiyano to. Merong gift of knowledge, meron talino. 'Di ba? Merong mga signs and wonders. May pananampalataya, nagpapalipat ng bundok. Pero, if I have not love, pag walang pag-ibig, ano sabi? I am nothing. Nothing. Diba? Diba? Nothing tayo. Tama? Kanina, noise. Ito po, ba? Ngayon naman, nothing. So, point number 2, it is not just emotions because love is greater than knowledge and faith. Is that an amen? Higit po ang pag-ibig kaysa galing at talino. Kaysa yung pananampalataya, ang tapang mo. Gawin natin ito. That is faith. Pero you know what? Kahit gaano ka-great ang faith at knowledge, higit sa lahat ang pag-ibig. Amen. Meron kang kanta, pag-ibig lang ang... May problema to pag-ibig lang ang kumanta, no? Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Mahirap po, dapat lagi po natin ginagawa po natin. Nagwawalis tayo, nagpipreach tayo sa harapan, nakikipag-usap ng tao, gumagawa tayo ng kung ano-anong pinapagawa sa inyo ni pastor. Kapag wala pong pag-ibig, hindi maganda. Ang bilis natin mapagod. Kasi walang love. 'Di ba? Ang knowledge, ang ginagawa natin lahat dito, ang faith, kung walang love, nothing. Ang talino at matinding pananampalataya ay nothing kung hindi ito motivated ng pag-ibig. May kausap pa ba ako? Amen? So dito po sa second point, tinaasan po ni Paul yung level. Hindi lang ito sinasabi. Kahit ito may pananampalataya o knowledge, mataas yung level dito. Kahit genius pa tayo sa Bible, kahit marami tayong alam sa Greek and Hebrew, nag-aral tayo sa mga different schools ng theology, ng mga Bible schools, ng mga PhD, ng MDH, ng lahat ng H sa uli. Kahit may faith pa tayo, nagpapalipat tayo ng bundok,
bumubuhay tayo ng patay, nagpapagaling tayo ng may sakit. Kahit marami tayong signs and wonders. Diba? Ang daming signs, ang daming wonders. Pero kung walang love, again, ang sabi, it is nothing. Knowledge minus love equals nothing. Grabe, no? Hindi ba, meron bang may matitira? Wala. Kapag ang ginawa mo, hindi mo sinama ng pag-ibig, walang natira. May kausap ba ako? It is love beyond feelings. This teaching is love beyond feelings. Lalalim po tayo. Lalaliman natin yung pag-ibig natin kasi tumatagal po tayo sa simbahan eh. Hindi lang tayo tumatagal. Dapat habang tumatagal, lalong lumalalim. Diba? Yung kanta, lalong lumalalim. Yung pananampalataya at lalo na yung ating pag-ibig kay Lord at sa kapwa po natin. May kausap? Knowledge pops up, but love builds up. Amen. Ang talino ay biglang lumalabas. Ang talino, nagpapasikat yan eh. Pero ang love, nagpapatibay. May kausap. Pag may knowledge ka, gagaling ka, sisikat ka. Pero pag may pag-ibig ka, tumitibay ka. Maging yung nakakausap mo, tumitibay din kasi ginawa mo na may pag-ibig. Ang talino na walang love, nagbubunga ng pride. That's the truth. Matalino pero walang pag-ibig, ang end result niyan, pride. Amen? Diba? Kung maalala niyo mga Pharisees, mga teachers of the law, magagaling sa mga theology. Diba? Yung knowledge po nila, iba, angat sa iba. Kahit sila pa yung pinakamatataas na posisyon sa templo, pinaka-active sa church, pero tinawag sila ni Jesus na mga white tombs, mga puting nicho o puntod, ang lilinis sa labas. Pero sa totoo lang, pag binuksan mo yung kabaong, napakabaho, naaagnas at mga patay at buto-buto. Sana hindi tayo ganun. Malinis lang tayo, manamit. Maganda ang ating mga buhok. Diba? Maganda ang ating katawan. Sana hindi tayo white tombs na tinuturing ng Panginoon. Matatalino, magagaling, mahuhusay. Pero kapag hindi nilakaran ang pag-ibig, tayo raw again ay nothing. Amen? Amen po ba? Kahit madasalin pa tayo. Diba? Magaling tayo magdasal. Sige, send natin sa GC ng mga prayer team natin, prayer warriors natin. Diba? Nagpe-pray tayo, pero nung humingi na ng tulong yung kapatid para pambili ng gamot, ang sagot natin, pagpe-pray kita. Pag ito na pa, pagpe-pray kita. Kahit meron naman tayong konting pangbigay, may kausap ako. Because ang love po, hindi po laging pagpe-pray kita. Love is tangible. Dapat nahahawakan, nakikita, nararamdaman. Amen? Paramdam po natin, wag lang sa salita. Paramdam po natin sa gawa. May kausap pa ba ako? Application po natin, hindi po sapat ang truth. Dapat truth na sinasapamuhay ng may pag-ibig. Amen po ba? Ang Bible po ay truth, pero hindi po nagtatapos ang Bible sa truth lang. Ang Bible, lagi may application yan, at ang application po niyan, love. Amen? That's the major focus ng Bible. That's the major focus of salvation. Ba't ka niligtas? Diba? Para meron lang mapunta sa langit, para matuwa si Jesus. Ay, natuwa ako, may niligtas ako. No! Diba? For God so loved. Ba't ka niligtas? Because love ka ni God. Sana yung ginagawa natin, we do and we are motivated by love. Diba? Bakit hindi mo inaaway ang mister mo? Ba't nagtitiis ka? Kasi mahal ko siya. Sabi mo nga sa tabi mo yan, mahal kita. Okay? So anong quote natin? Hindi sapat na marami kang alam kung sa kapwa mo ay wala kang pakialam. Amen po ba dyan? Hindi sapat na marami kang alam tapos sa kapwa mo, wapakels ka. Dapat lagi tayong may concern, may pakialam. Amen. Galatia chapter 5, verse 6.
Sa mga nakipag-isa na kay Kristo, mga Kristiyano, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Kasi sa Old Testament, sa mga dating Kristiyano, sa mga Hudyo, importante sa kanila ang tuli. Pero sa Panginoon, ang mahalagay, ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Amen. Hindi sapat ang faith lang. Born again ka, naligtas ka by faith, pero sa totoo lang, kung hanggang faith ka lang, kulang. May kausap. Ang faith mo laging gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Hindi for the sake of work lang. Hindi for the sake of duty lang. Ginagawa natin ang lahat dito because of love. Sabihin niyo again, love. Yan. So, panguli, last. Ang bilis ko matapos sa first point. Pangatlo, verse 3, if I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, kahit sunugin pa ako, kahit bigay ko na ang lahat, diba? Ang kanta na, kunin mo na ang lahat sa akin. Ganun ba? Hindi yata, no? But I have not love, but I gain nothing. Kahit giver ka pa, kahit lahat ay kaya mong ibigay, kahit buhay mo kaya mong ibigay. But kapag walang love, it is nothing. You gain nothing. So point number 3, love is greater than sacrifice. Amen? Tama po ba? Di ba? Love is greater than sacrifice. Kahit tayo pa yung pinakamaraming binigay sa simbahan. Marami tayong sinakripisyo. Kahit ibigay pa natin yung lahat ng pera mo sa mahirap, kung ginagawa lang natin ito para sa ating pangalan, para magpasikat, at hindi dahil sa pag-ibig, ito raw po ay walang halaga. Walang spiritual value yung nangyari po sa atin. Because sacrifice, maganda po ba ang sakripisyo? Maganda sa pamilya, maganda magsakripisyo, magbigay, ganito, ganyan. Pero kapag inilisan mo yung pag-ibig, we gain nothing. Amen? Sacrifice minus love equals no gain. No pay, no win. Di ba? No pain, no gain. Ayun po yun eh. Pero kahit magsakripisyo ka kung walang love, it is no gain. May kausap ako. Tama? You know what? Ang taong sukol na, kapag tayong sukol na, minsan sa atin, madali lang sa atin yung magsakripisyo. Madali lang din sa atin magbigay ng malaking halaga. Hindi ba sa mga, kapag tayo ay nandoon na sa dead end na, lahat ay kaya na natin ibigay. Tama? Di ba sa movie, sabi niya, wala na, huli na tayo. Ang gagawin nila, isasakripisyo niya lahat ng pera para lang maligtas ang pangalan niya. Are you with me? Sukol ka na eh. Dumating na yung point ng time mo, yung mga gerero, kahit buong pera nila, kaya na nilang isurrender at ibigay. Hindi out of love, kundi dahil sukol na sila. Madali nang magbigay. Tama? Pag na-hold up ka, magbibigay ka. Pero hindi ka nagbibigay dahil mahal mo. Nagbibigay ka dahil sukol ka na or napipilitan ka na lang. Sana wag tayong kumilos dahil napipilitan lang tayo. Kumikilos tayo, nagsasakripisyo tayo ng oras, nagsasakripisyo tayo ng galing because we love. May kausap ako. We sacrifice our money, pero ang gusto lang pala natin ay maisama tayo sa listahan ng mga nagbigay. Dapat hindi. Nagbibigay tayo kasi una sa lahat, mahal mo yung ginagawa mo. Mahal natin yung pinagbibigyan mo. Hindi para masama ka lang sa listahan. Kuha na niyo akong picturean niyo kami. Diba, mga politician ganyan eh. Naglilinis, sabihin naglinis, pero dinampot lang pala yung kalat doon sa sariling basurahan. Amen? Masipag tayo sa church and we sacrifice our time. Bakit? Kasi para makita ni pastor. May ganun ba tayong attitude? Nandiyan si pastor, sipagan na natin. Pakita natin. Pero pagdating sa bahay, hindi man lang tayo mautusan ni nanay. Tapos pag nautusan, nagdadabog pa. Diba? Kay pastor, ang bait-bait, ang sipag-sipag.
Pagdating sa bahay, hindi mautusan. Ganyan ba? May kausap ba ako? O yung iba naman sa atin, yung tinatawag nating excuse provider. Diba yung isang o yung sasabihin ng asawa na subsub sa trabaho, overtime ng overtime, para makapag-provide daw sa pamilya. OT ako ngayon. Para sa inyo to, para sa pamilya to. May sakripisyo, you know what? Nagsakripisyo naman talaga ng effort. Nagsakripisyo ng overtime ng lakas. Pero kapag walang love, diba, ang dialogue kasi natin, nagpapakahirap ako para sa inyo. Ginagawa ko to para sa inyo. Hindi na nga ako makapag-church dahil sa inyo. Yan ang linyahan natin mga lalaki. Pero wala naman tayong oras makipag-usap, makinig, o maglambing. Amen po ba? Amen? Kaya nga maganda po ang trabaho. Pero you know what? Ang pag-o-offer ng sakripisyo para lang sa pera, hindi po sapat. Ang pag-aasawa, hindi ang bayad, pera lang. O basta binibigyan kita ng therapy. Hindi lang po yun ang pangangailangan ng pamilya, lalo ng babae. Kailangan niya ng lambing, kailangan niya ng usap, kailangan niya may makinig sa kanya. Ama, hindi naman laging pera ang katumbas niyan Maganda rin yun, pero hindi laging pera ang sagot. Diba? Kaya sa February 15, minsanan lang mangyari ito. Diba? Mag-leave na kayo, kausapin niyo ni mister niyo, huwag kang papasok. Diba? Kung mahal mo ako, patunayan mo, huwag kang papasok. Diba? Amatin tayo ng date night. Diba? Minsan lang ito. Amen po ba? Point. Ang pagbibigay ng pera o sakripisyo ay hindi pwedeng pumalit sa pagbibigay ng ating sarili. Amen? Ang pagbibigay ng pera ay hindi pwedeng ipalit sa pagbibigay ng ating sarili. Mahalaga ang pera, yes. Pero iba pa rin yung presensya mo. Sabi mo sa katabi mo, iba ka. Yung presensya mo, kakaiba yan. Higit pa sa salapi, higit pa sa emotion, higit pa sa sakripisyo, kundi ikaw. Hosea chapter 6 verse 6, sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog. Pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinunog. Diba? Gusto natin offering, gusto natin pera. Guys, tignan nyo. Sigad pa lang ito Dapat ganyan din tayo. Maganda ang pananalapi, nakakatulong sa atin. Pero hindi laging sagot ang pera. Kaya sabi ni Lord, wagas na pag-ibig ang gusto ko at hindi handog. May ibang verses pa dyan. Obedience is better than sacrifice. Maraming verses yun sa Bible. Maganda ang sacrifice, maganda ang biyaya, pero mayroong mas higit sa kanya. Yung presensya mo, yung pag-ibig mo. Is that an amen? So ano ngayon ang malalim na kahulugan ng pag-ibig? So eto na po. Dito po ako magbibigay ng puntos. 1 Corinthians chapter, hindi ko nilagay yung verse Alam naman natin yung 1 Corinthians chapter 4 chapter 13 verse 4 to 8. Kasunod po ng verse kanina. 1, 2, 3, now yung 4. Ang sinabi lang po doon, love is patient. Sabihin nyo nga patient. Yan. So eto na, pinakita natin yung priority ng love. Greater than sacrifice, greater than knowledge, greater than eloquence and gifts. But what is love? Ano ba yung deeper love? At minsan ito yung nakakalimutan natin. Or tawag dito, hinahayaan lang natin yung verse na to, pero yung meaning niya hindi talaga natin na pagbubulay-bulayan paano ba ginagawa ito. Love is patient. Ano yan? Pasyente? Ang pag-ibig ko ay yung pasyente ko. Ayan, doktor? Hindi po yun. Love is patient. Ang totoong lumalalim, malalim sa pasensya. Sabihin nyo nga pasensya. Pag sinabi po nating pasensya, ibig sabihin, or patience, ibig sabihin, hindi siya mainipin. Hindi siya laging nagmamadali. Tapusin na. Dapat may patience ka. Amen po ba? Kung tayo po, sinabi mo, nagmamahal ka, pero bakit lagi ka naiinip? Pag nainip ka na, naiinis ka na rin.
Kapatid, sanayin po natin kasi ito ang malalim na pag-ibig. Ang totoong may pag-ibig, mapagpasensya. Amen. Amen? Naalala niyo yung prodigal son. Hindi ba't napakabastos ng anak? Gusto lang kunin yung mana samantalang buhay pa ang tatay niya. Diba? Tama? Maraming beses, ibigay mo na yung mana ko, amin na yung pera ko, amin na yung baong ko, allowance ko. Masakit po yun. Diba? Sa buhay na tatay, hihingian mo na gusto mo nang pumarte, pero ang tatay po ay very patient. Talaga mapagpasensya siya. Dumating yung time, pinagbigyan niya anak niya, pero araw-araw siya nakatingin sa malayo. Andiyan na ba si brother? Andiyan na ba si sister? Bumalik na ba? Diba? Ang patience ay hindi lang pagtitiis ng galit. Ang patience ay paghihintay rin ng pag-asa. Kasi umaasa tayo. Ang patience po, hindi lang ito pagpipigil, again, ng galit or anuman. Ito po ay paghihintay din. Ang paghihintay ay patience. Amen po ba? Minsan ang pag-ibig ay hindi lang sa pagsasalita. Minsan ang pag-ibig ay sa pananatiling bukas. Ang pinto habang naghihintay tayo ng pagbabago ng mga mahal natin sa buhay. Amen? Yung mga mister mo, yung misis mo, paulit-ulit na lang. Di ba? Kahit ilang libong beses na nang ginawa yon, dahil mahal mo siya, nagpapasensya ka. Ilang taon na kayo magkasama? Ilang taon na kayo nag-aaway? Di ba? Araw-araw na lang, yan pinagtatalunan nyo. Yung tsinelas, yung pinto, yung ilaw, di ba? Yung CR, yung tubig, yung buhok, yung sipilyo, lahat na lang, ang maliliit na bagay lang, libong beses na nauulit, 10 years na kayo, pero may nagbago ba? Di ba't ganun pa rin siya? Tapos halos makipagpatayan ka na sa kanya. But love is patience. May kausap ako. Ang pag-ibig ay yung hindi yung pagbuntong hininga. Sabi ko na eh. Di ba? Sabi ko na eh. Ganun tayo yung... Ang patience ay yung piliin mong wag mag-react ng masama sa 1,000 pagkakataong pagkakamali niya. Dahil alam mong ikaw din naman ay pinagpapasensyahan din ng Diyos. Tama. Diba? Masyado ka namang maiksi ang pasensya mo sa mister mo, pero ikaw nga, kay God, ilang beses kang pinagpasensyahan. Amen po ba? Ba? Para sa youth, mga kabataan, ang pag-ibig sa magulang ay pakikinig sa lecture ng nanay o ng tatay. Kahit 10 beses ng pagkakataon, hirap silang umintindi. O, Ian, ayusin mo nga ulito. Ian, gawin mo nga to. Paano ba to? Paano ba to? Diba? Mga kabataan, di ba? Nag-mention ng pangalan. Di ba? Anak ko naman yan eh. Di ba? Di ba? Minsan yung mga kabataan, huwag tayong mainip kahit ilang beses nang hindi maintindihan ng magulang natin. Yung inuutos, yung pinapagawa nila, paulit-ulit. Huwag pa rin tayong sumagot ng pabalang. Kasi pinapractice din natin yung patience natin. Kung ang magulang nagpapasensya sa inyo, mga anak, pagpasensyahan nyo rin yung kulit at tanda ng magulang nyo. Amen. Patience is giving the space to be human or to be imperfect. Imperfect yan eh. Pinakasalan mo, imperfect yan eh. Somatic na. Sigurado magkakamali yan. So, habaan nyo ang iyong pasensya. Amen? 1 Peter 3:9, sabi dyan, maging ang Lord, ang Panginoon ay hindi nagpabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon. Meron siyang patience. Hindi siya nagmamadali. Ang kukulit nyo, judgment na nga. Patay kung patay na. Kaya nga hindi agad dumadating si Lord eh. Kasi binibigay niya ng pagkakataon ang lahat sapagkat hindi niya nais na mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. Hindi pa dumadating si Lord dahil sa'yo. Tigas ng ulo mo, di ba? Dahil sa'yo yan. Dahil ang Lord punong-puno ng pasensya sa'yo. Hindi pa siya bumabalik kasi binibigyan ka pa niya ng chance. Second chance, third chance. Diba? Lahat ng chance. Amen. Pangalawa, love is
Kind. Sabihin niyo nga, kind. Una, patience. Now, love is kind. Ang malalim sa pag-ibig ay may kabutihan. Mabuti o mabait. Tama? Lagyan natin sa situation, kahit pagod na, kung pagod na yung asawa mo sa kakatrabaho, o yung misis mo sa pag-aalaga ng kanyang mga anak na baby, tayo po, ang pag-ibig ay hindi magtatanong lagi ng anong ulam, kundi magsasabing, Ma, ako na maghugas dyan. Itabi mo. Ano yung marohas? Itabi mo. Ako na magpapalit ng diaper ni baby, magpahinga ka na. Mama, Papa, anong kanta yun? Diba? Ako naman muna. Parang di yata yun. Iba ba yun? Ako naman muna. Nahalo-halo na. Diba yung mapa? Diba ibig sabihin, pwede ba dumating yung time, yung kabutihan po natin, pag-apawin naman natin. Alam natin si nanay, si tatay, napapagod din yan. Tumatanda yan. Mga kabataan, pwede ba natin sabihin, Mama, ako na dyan. Hindi na kailangan may assignment. Kahit hindi ka naka-assign, kung meron kailangan, konting effort lang, konting kindness lang, konting kabutihan lang gawin natin para sa kanila kasi that is love. Amen po ba? Hindi na kailangan utusan, kilos-kilos din pag may time. Ephesians chapter 4 verse 32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Parang awa nyo na, maawa naman kayo sa magulang nyo. Ba? Ano pa? Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. You know what? Ang pagiging mabuti, ang pagiging mabait, di ba? Ang example niyan, yung nagpapatawad. Kung hindi ka nagpapatawad, sasabihin ko po sa inyo, hindi ka po naging mabait. Diretso po yan eh. Maging mabait kayo at maawain. Kung hindi ka magiging maawain, hindi ka nagpapatawad, automatic, sinasabi lang dyan na hindi ka mabait. Kapag ang kapatid mo, ilang taon na yung sala niya, hindi mo mapapatawad, delikado ka. Dapat marunong tayo magpatawad. Buti na lang na pinatawad ka na, Michael. Okay? Pangatlo, love does not envy. Sabihin nyo nga, envy. Yan. Ano ba yung envy na yan? Hindi yan yung mga bag nyo. Diba? LV pala yun, no? Love does not envy. Ang pag-ibig daw ay hindi mainggitin. May kausap ba ako? Again, ang pag-ibig ay hindi mainggitin. Kasi ang envy, lason. Diba? Lason po yan. Kung maalala nyo, di ba si King Saul? Diba yung si David, tinulungan siya, napatay si Goliath. Imbis na ituring ni David, ituring ni King Saul si David na kaibigan, dahil ang sinisigaw ng mga tao, napatay mo, pero si David, 1,000 ang napatay. Diba? Parang ganun ang mga sinisigaw ng mga tao. Eto pong si King Saul, nagkaroon ng inggit. Bakit? Ako ang hari rito Bakit siya ang pinupuri ng mga tao? Amen? Dapat, you know what? Ang inggit ay hindi marunong mag-celebrate sa tagumpay ng iba. Kapatid, tigilan mo yan. Kapag ang kapatid mo ay nagtatagumpay, maging masaya ka. Anong application natin? Ang pag-ibig ay hindi nakikipagkompetensya. Kung mahal mo ang isang tao, ang tagumpay niya ay tagumpay mo rin. Bakit? Kasi isa lang tayo. Kung pinagpala yung kapatid na kabili ng motor, palakpakan natin, matuwa tayo. Kasi kasama tayo roon eh. Kapag yung anak niya graduate with honor, makisaya tayo. Amen po ba? Kapag bitter ang isang tao, you know what? Sigurado, meron siyang lihim na inggit. Kaya dapat ang inggit pinapatay. Amen? Tanggalin na yung inggit na yan. Dito po sa simbahan natin, wag natin kainggitan ng iba. Darating yung season mo, hintayin mo yon. Pero pag sila nagtatagumpay, maging masaya tayo. Ang inggit sa loob ng iglesia ay nagbubungan ng chismis, o kampi-kampi, o grupo-grupo. Pero ang love, alam nito na iisang katawan lang tayo.
Walang ikaw-ikaw, walang ako-ako. Tayo ay iisang katawan lang kay Kristo. Amen po ba? Kung ang kamay ay pinalamutian, kung ang kamay ay inirewardan, buong katawan po ang nasisiyahan. Amen? Kasi i-treat po natin ang pamilya. Kasi ang treat natin, kami-kami, kayo-kayo eh. Sa pamilya po namin, halimbawa sa bresyo na lang. Diba? Kapag ang isang bresyo nagtatagumpay, hindi ba dahil kasama ka ng bresyo, masaya ka dapat. Bakit? Pamilya ko yun eh. Pero kung tayo, tagumpay siya, gabi na. Ba't ganun ka mag-isip? Kasi hindi mo tinrato na parte ka ng pamilya na yan. Amen? Kaya ka naiinggit kasi hindi mo tinitreat na belong ka. Ang tagumpay niya ay tagumpay mo rin. Ang pangit sa kanya ay kapangitan mo rin. Kaya wag mo sasabihin pangit ang kapatid mo. Kasi saan ba kinagmana? Isa lang ang dugo nyo. Pag pangit siya, ganoon din yun. So wag mo sasabihin pangit siya, maganda siya, pinagpala siya. Kasi iisa lang tayong pamilya. Roma chapter 12 verse 15. Makigalak kayo sa mga nagagalak, makitangis kayo sa mga tumatangis. That's the principle. Kung nagtagumpay siya, palakpakan, purihin. Pag namatayan siya, huwag kang makisaya. Namatayan na nga eh. Makilungkot ka. Amen? Next, love does not boast and it is not arrogant. Ibig sabihin, ang pag-ibig daw ay hindi nagyayabang at hindi ring arrogante. Ano pong kaibahan po ng dalawa na yan? Halos pares po yan, magkapatid po yan. Boast is external pride, while arrogant is internal pride. Ano ibig sabihin yan? Ang external pride, yung boasting po, ito po yung pagyayabang na naririnig at nakikita sa labas. You are boasting. Ang daldal mo, sino-show it, di ba? Pinapakita mo, that is boasting. But arrogant is internal pride. Literal na, ang ibig sabihin lang nito, ito yung bagay na nagpa-pop up, parang isang lobo na pinapalaki mo. No? Mga pumutok yan sa sobrang pagpapala. Diba? Pinagmumukha mo ang sarili mo maganda, matapang. Ikaw yon. Pero yung boasting, gusto mo ikalandakan. Pero ito, yung nagmumula sa loob, arrogante. Kung ang boasting ay ginagawa ng bibig, ang arrogance ay sakit ng puso. Magkapatid po yan. Boasting, arrogant ka, pero gusto mong ilabas, ibo-boast mo siya. Ito yung pakiramdam mo na mas superior ka, mas banal ka, mas tama ka, kaysa sa iba. Amen? So, tigilan po natin yan kasi yung mga attitude at gawa, hindi po yan malalim na pag-ibig. Remember si Jesus Christ? Di ba? Ano nangyari? Pakita mo nga yung example dyan. Nung yung tawag dito, yung huling hapunan po nila, yung mga disciple, you know what? Bago po nangyari yan, yung paghuhugas ng paa, nagtatalo sila kung sino ang pinakadakila. Ayun yung context. Who is the greatest? Sino ang greatest sa amin? Diba? Lord, sino ang greatest? Nagtatanong sila. Pero etong si Jesus, pumagit na. Anong ginawa? Inangat ng mga slaves, naglabas ng planggana, naghugas ng paa. Diba? Ang pinakadakila sa inyo ay yung nagiging alipin. Amen? Kung gusto natin maging dakila, gusto natin maging una, ang example ni Lord, di ba? Maghugas ka ng paa. Di ba? Yung symbolism ng humility. Diba? Huwag tayong magpakamataas. Magpaka-humble tayo. Amen? Piliin pa rin natin. Kasi pwede naman tayong umangat eh. Pero mas piliin pa rin natin. Kahit alam mo yung sagot, minsan, mataas naman yung grade ko, tahimik na lang ako. Ako yun. Ako yung magaling dito. Hindi, wag na pong ganon. Quiet na lang po tayo. Pilipos chapter 2 verse 3. Huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip,
bilang tanda ng pagpapakumbaba. Ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. That is love. Kahit, di ba? Meron naman tayo eh. Hindi dahil tapos ka na, gusto mo nang umuwi. Tignan mo rin yung iba kasi hindi pa sila tapos. Hindi porkit tapos na, ibig sabihin, marunong tayong magpakumbaba at tumingin din sa iba. Amen po ba? Amen? So next, saan na ba ako? Meron ba ako nakalagay na post yan? Wala na. Okay, love is not rude. Sabihin nyo nga, rude. Ang pag-ibig daw ay hindi magaspang ang pag-uugali. Ibig sabihin, pag hindi magaspang ang pag-ibig ay hindi bastos, ibig sabihin siya ay magalang. Tama? Walang pag-ibig na bastos. Kung mayroong sasabihin, ay, mahal kita, I love you, pero binabastos ka naman, hindi po love yun. Kagaspangan yun, kabastosan yun, at kailanman hindi pag-ibig yun. Mahalin mo ko, bibigay ko sa iyo lahat. Ba ako si Mr. Pogi, di ba? Hindi po yung pag-ibig, yun po ay rude, ang gaspang. Hindi mo ginalang yung magulang niya, hindi mo ginalang yung pagkababae ng tao. It is rude. Ang pag-ibig po ay hindi bastos. Sa pamilya, sa mag-asawa, kahit nag-aaway kayo, dapat may boundary pa rin ang ating pong bibig. Magdahan-dahan tayo. Hindi dahil asawa mo siya, may karapatan ka na bastusin siya. Asawa ka naman siya eh. Hindi po. Dapat hindi pa rin mawala yung respeto sa gitna ng iyong galit. Amen po ba? Nagagalit ka pero respetuhin mo pa rin siya. Kasi ang pag-ibig hindi magaspang, hindi barubal, hindi kahit anong mahawakan, kahit anong gagawin ko, masunod ang gusto ko. It is rudeness. My goodness, diba? Huwag tayong rude. May kausap ba ako? Ang pag-ibig po ay marunong magpo at opo. Alam nito kung kailan siya tatahimik at kung paano magsasalita ng may paggalang. Amen? Kahit tama naman yung sinasabi mo, sabihin mo pa rin ng may paggalang kasi ang pag-ibig, it is not rude. Hindi dahil ikaw ang tama, may lisensya ka ng bastusin ang iyong kapwa. Tama ka, yes, tama ka, pero wala kang karapatang bastusin siya. Madalas kasi sa kalsada, ganyan eh. O no, nasa linya ka nga, pero kung magsalita ka naman, ako po, aaminin ko, naging guilty po ako dyan. Diba? Tama ako, binangga ako, nagagalit ako, pero ang kasalanan ko, sa sobrang galit ko, tanda mo, kalbo ka. Ginanong ko pa yung tao. At dahil malaki ko, alam ko hindi naman siya lalaban sa akin, hindi talaga siya lumaban. Alam niyo, paano ako nabasag? Nung umuwi siya na malungkot, na wala siyang kalaban-laban, ininsulto ko pa. Matanda na yun, ha? Pinagalitan ako ng misis ko. Kristiyano ka ba? Anong ginawa mo? Binangga ka, oo, pero hindi naman nasira yung sasakyan. Bulok na nga yung sasakyan mo, konting gas-gas lang, ang tapang mo pa. Na-trigger lang po kasi ako kasi siya na ngayon nakabangga, siya pa yung galit. Siyempre pa gano'n. Kaya lang, ang mali ko, dinagdagan ko pa. Kasi minura ko eh. Sumagot ako. Ang tanda mo na, kalbo ka, wag ka na dapat magdadrive. Tapos tumahimik siya. Nakita ko yung mukha niya, sobrang lungkot. Nagigit siya po ako. Na-experience. Matuto po tayo kahit tama tayo, wala tayong lisensyang awayin at bastusin pa rin yung ating kapwa. Amen po ba? Igalang natin. Kahit nasa katwiran tayo, hindi mo kailangan suntukin. May pagrespeto, hindi rude. Amen. Colossians 4 verse 6, let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. Ang ating bibig, pag tayo nagsasalita, laging punuan natin. Lagyan natin ng konting asin para may timpla. Para hindi panis ang lalabas sa ating mga bibig. Laging may grasya. Hindi dire-diretso magsalita para tama ang ating pong mga nilalabas. Amen? Pag galit ang misis mo, mahinahon ka pa rin. Magugulat ka, sasagot din siya ng mahinahon. Pero kung galit na galit siya, pinatulan mo, galit ka rin. Diba? Rambulan na yan to the max. Stop the car. Diba? Ganun ang mangyayari sa inyo. So dapat, season with salt, tahimik,
patience. Amen po ba? Mahirap po ba magmahal? Mahirap pero kaya po natin gawin yan. Amen po ba? Next, love is not, konti na lang po, love is not selfish. Hindi siya self-seeking. Ang pag-ibig ay handang magparaya. Hindi ito self-interest. Hindi natin kailangan may pabor sa atin ang bawat desisyon. Amen po ba? Remember si Lot, saka si Abraham, di ba nagtatali yung mga tao niya? Etong si Abraham, mas malawak ang kanya pong pagkaunawa. Di ba sabi niya, hindi niya kinuha yung sarili, dahil siya yung karapatang may mana, sa kanya, siya yung leader, hindi niya sinabi kay Lot, nagtatalo tayo rito di ba? Amin na yung mana ko, kukunin ko na yan, ganito. Hindi. Kahit mas matanda si Abraham, kahit siya yung uncle, siya yung tito, pero ang sabi niya kay Lot, sige Lot, pumili ka sa kadadaan. Sa kaliwa o sa kanan. Kahit nakuha pa ni Lot yung pinakamatabang lupa, pinakamaraming ani, pinakaberting lupain, binigay niya kasi siya ay marunong magparaya. Hindi siya selfish. May kausap ako. Amen? Next, love is not irritable. Sabihin nyo nga, irritable. Yan. Ang pag-ibig, dapat hindi yan irritable lagi. Hindi yan madaling nagagalit. Diba? Yung kailangan mag-ingat ang mag-asawa para sasabihin lang sa anak niya, mag-ingat sa pananalita kasi yung asawa niya raw ay laging mainit ang ulo. May ganyan ba tayo? Ba, laging maingat. Isang galaw lang, isang maling galaw lang. Ano yan? Sigaw agad. Nakalimutang utos. Magdadabog. Mag-ingat. Hindi lang po ito sa magulang. Minsan kahit sa mga anak natin. Pag hindi tayo naintindihan, nagdadabog. Ba, pag may maling nagawa, ang taas ng boses natin. Ang tawag po ron, easily angered. Kung Kristiyano po tayo at tumatagal na tayo sa simbahan, bawas-bawasan mo yung inis mo, yung galit mo. Diba? Dapat masanay na tayo na huwag tayong balat, sibuyas. Diba? Hindi tayo lagi naghahanap ng dahilan para mainis. Lagi ka naghahanap ng dahilan, gusto mo lagi away Diba? Kaya naman pag-usapan na lang, mahinahon. Huwag laging hanapan ng, gusto mo, away, gulo. Ganon ginagawa Sa halip na mag-react sa inis, humingi ka ng malalim at magtanong, siguro pagod siya. Kinat niya ako. O pag kinat tayo, gabi ka. Habol tayo, kakat din natin. Siguro may problema siya sa bahay. Nagmamadali siya. Kanina umaga lang, napapunta kami sa church. Nakabuntot ako sa isang tricycle. Mabagal ang takbo, pero yung isa, nakita ko sa likod ko, sinusundot yung ko. Hindi naman bumabangga, pero ganun-ganun na siya. Apply. Siguro may emergency siya. Lahat kinat niya, ganun. Pero pagdating doon, nagbagal naman siya. Baka trip niya lang, di ba? Bahala siya ron. Pagdating doon, hindi na siya nagmadali. Whatever, ibig sabihin mga kapatid, huwag natin laging idaan sa init ng ulo. Huwag tayong irritable. Ang pagmamahal, hindi lang sa taong minamahal natin. Maging sa hindi ka mahal-mahal, magpakita pa rin tayo ng kahinahunan at patience. Amen? Ang pag-ibig ay nagbibigay ng puwang sa mga pagkakamali. Bigyan natin, lahat naman magkakamali Kung nagawa niyo yon, okay, tao lang. James chapter 1 verse 19. Know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, and slow to become angry or anger, slow to anger. Mas bilisan po natin, mas talasan ang pakikinig kaysa mas mabilis yung ating bibig. Double time, triple time, quadruple time. Diba? Ang bilis mo magsalita. Minsan ng mga tao ganyan Pag galit, gumagaling mag-English. Diba? Mag-English na. Diba? Pero pag hindi galit, Tagalog. Pag galit, puro English sa binibitawan. Diba? May kilala ba kayong ganyan? Pag galit sa text, puro English na binibitawan. Puro English. Galit to. Kasi English, tapos naka-bold letter pa. Kapatid, ang tenga, dalawa. Ang bibig, isa lang. So dapat, mas mabilis yung dalawa kaysa sa isa. Amen. Bilisan ang pakikinig, quick to hear, slow to speak, and slow to get
angry. Amen? Next, ang haba ba ito? Konti na lang to. Love does not keep records of wrongs. Love does not record, para mali, no? Love does not keep records of wrongs. Ayun po yan. Pasensya na po. Yan. Yan. Apply natin yung natutunan natin. Love does not record of wrong. Parang mali, no? Love does not keep records of wrong. Okay? So, anong ibig sabihin po niyan? Ang pag-ibig ay hindi gumagamit ng nakaraan para saktan ang kasalukuyan. Tama po ba? Ang pag-ibig ay hindi gumagamit ng panistaulam para ibato at ipakain sa asawa mong mangkukulam. Diba? Love refuses to weaponize the past. Huwag tayong gumanti at ipambabato natin yung nakaraan. Diba, mga misis, masyado tayong historian. Diba, kung napatawad naman na natin siya, ba't inuulit mo pa? Ba't binabanggit mo pa? Di ba't pinatawad mo na yon? Kung pinatawad mo na, huwag mo nang banggitin pa. Panis na yon. Diba, kung meron kang ibabanggit, yung latest, yung bago, yung isyong pinag-uusapan nyo. Eh, yung dati nga, di ba, ginawa mo to? Kapatid, nag-usap na kayo dati dyan, pinatawad mo na siya, pero binabalik mo pa. You know what? Ang pagpapanatili ng record ay parang pag-iipon ng basura sa loob ng kwarto. Amen po ba? Bumabaho ang relasyon dahil sa mga bagay na dapat ay tinapon mo na. Amen? Panis na yun eh. Bakit nag-i-stay pa sa bahay yan? Binabalik-balik mo pa yung basura. That's why yung relasyon nyo, ang baho, kasi pinuno nyo ng basura sa loob. Past is tapos. Next. Love rejoices in truth and not in evil. Amen? Ang pag-ibig ay meron po yung moral compass. Ang compass po natin yung kabutihan, hindi po yung kasamaan. Kung mahal mo ang isang tao, hindi mo siya hayaang mabulag sa kasalanan. Amen. Love without truth is hypocrisy. Sabi natin kanina, but truth without love is brutality. Dapat balanse. Dapat meron truth, at the same time, dapat merong love. Amen? Doon tayo sa truth. Ang pag-ibig po ay laging kumakampi sa kung ano ang tama at kung ano ang totoo. Kailanman wag nating kampihan yung mali at hindi tama. Hindi porkit kapatid mo, kamag-anak mo, susuportahan mo kahit mali na. Hindi po. Walang magbabago. Actually, you are just tolerating the person. Amen? Pag mali, ituwid po natin. Huwag natin konsintihin kasi lalaki ang ulo nun at mananatili siyang mali. Amen po ba? Remember si Prophet Eli sa Tagalog? Hindi ba't may mga anak siya? Anong ginawa niya? Tinolerate niya yung mga anak niya kahit propeta siya at mga anak niya ay kasunod na para maging propeta pero hinayaan niyang mamuhay sa kasalanan. Ano nangyari? Buong pamilya niya napahamak. Amen? So tayo po mga kapatid, sabi po dyan, ang pag-ibig na hindi marunong sumaway sa mali ay hindi tunay na pag-ibig. Is that an amen? Kapatid, ang totoong pag-ibig, kahit nasasaktan yan, pagsasabihan natin yan, kasi yun yung ating tama na ating gawin. Anak mo man yan, pamilya mo yan, kapatid mo yan, kung mali yan, huwag mong konsintuhin. I-correct mo. Bakit? Kasi mahal mo siya. Huwag natin itolerate kasi darating yung time, pag ang anak natin, hindi natin tinabasan ng sungay, bandang huli tayo ang mamumroblema. Bandang huli. Matanda na yan, puro saway ang gagawin yan. May kausap. Samahan na po ako ng ating maganda, sexy. Amen po ba? May natutunan? Simple lang po ang topic ko. Simple pero mahaba. Pasensya na po kayo kasi ang haba ng verse niya pala. Ng love, ang daming meaning ng love. Actually, may kasunod pa yan eh. Hindi ko na dinagdag kasi mahaba pa tayo. But in short lang, tinuturo lang po ng 1 Corinthians, how deep is your love?
Gaano kalalim ang pag-intindi natin sa ating nararamdaman? Ito ba'y nararamdaman or ito ay commitment? Actually, lahat po ng pinag-usapan natin, sabi ni Paul, lahat po yun ay actions. Wala pong feelings po doon. All of those are actions. At ang kailangan sa actions, it is a decision. Intentional na magdidesisyon ka na gagawin mo. Mahirap yan, pero hindi imposible. Kasi meron tayong Diyos. Amen po ba? Tayo po tayong lahat. How deep is your love? Tanungin mo ang sarili mo, how deep is my love? How deep is my love to God? How deep is my love to my spouse? How deep is my love to my children? How deep is my love to my church? Kapatid, wag po natin hanapin ng pintas ang iba. Lahat po ng narinig po natin, ito ay para sa atin lang. Amen? Huwag mo hintayin na maramdaman, desisyonan mo. Because love is beyond our feelings. Kahit hindi mo feel magpatawad, kahit hindi mo feel yung mga pinag-usapan natin, gawin mo pa rin kasi yun po ang tama. Amen po ba? Umabot pa rin tayo ng kamay, ng kinaiinisan mo, ng kaaway mo, patuloy kang magpatawad kasi yun po ang tama. Kahit gusto mo nang sumigaw, gusto mo nang magalit, minsan pilitin mo pa rin manahimik. Amen po ba? Magpatawad tayo dahil tayong lahat ay pinatawad po ni Kristo. Hallelujah. Lord, thank you God for this morning. Salamat Panginoon. Thank you God for your word. Pangunahan mo God ang iyong iglesia. Turuan mo Panginoon kung paano kami Lord dapat magmahal. Lord, yung malalim na pag-ibig. Lord, patawarin mo kami Lord kung kami po Lord ay nagkulang, hindi po namin nagawa ng tama Panginoon. Bumasi kami Lord sa aming emotions. But this morning, today, Lord, we recommit our love. We recommit, Panginoon, yung aming pong decisions. We recommit, God, our commitment to love our neighbors. Kahit mahirap, pero Panginoon, gagawin pa rin namin. Why? Because you first love us. Hallelujah. Puri po natin ang Diyos. Pasalamatan natin siya sa kanyang kabutihan, sa kanyang pag-ibig. God is the example of love.